Handa ka na bang marinig ang katotohanan? Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang kwentong katatakutan. Ang unang utos, sambahin ang kadiliman. Isang deboto ang nanalangin sa isang rebultong walang mukha sa loob ng isang abandonadong simbahan. Sa bawat bulong ng kanyang dalangin, ang kanyang balat ay dahan-dahang tumitigas hanggang sa siya ay maging isang malamig at walang buhay na bato. Ikalawang utos, gamitin ang pangalan niya sa kasamaan. Nanlilisik na mga mata ang magmamasid sa iyo mula sa pinakamadilim na sulok. Bawat masamang salitang bibitawan mo ay magiging uod na dahan-dahang lalabas at gagapang mula sa iyong sariling bibig. Ikatlong utos, kalimutan ang araw ng panalangin. Sa isang abandonadong simbahan, ang itim na usok ay lumalamon sa bawat sulok ng banal na lugar. Ang mga taong hindi nanalangin ay kinakaladkad ng mga hindi nakikitang kamay papasok sa kampanaryo kung saan wala nang makakarinig sa kanilang mga tili. Ikaapat na utos, hamakin ang iyong ama at ina. Isang matandang babae ang umiiyak sa gilid ng kama habang ang kanyang anak ay unti-unting nagbabago. Ang anak na nag-abandona sa kanyang magulang ay dahan-dahang kinakain ng sarili niyang anino, isang madilim na kaparusahan sa kanyang kawalang galang. Ikalimang utos, pumatay ng walang alinlangan. Isang lumulutang na patalim ang nagniningning sa dilim, naghihintay ng kanyang susunod na biktima. Bawat patak ng dugo ay nagiging isang maliit na kopya ng biktima, mga nilalang na susakal sa pumatay hanggang sa huling hininga. Ika-anim na utos, makizina at magtaksil. Dalawang magkasintahan ang binalot ng sumpa, ang kanilang mga katawan ay hindi na muling maghihiwalay. Ang pagtataksil ay nagbunga ng isang walang hanggang pagkakagapos. Magkadikit na mga kalansay na mabulok man ay hindi pa rin makakawala sa isa't isa. Ikapitong utos, magnakaw hanggang sa maubos. Isang magnanakaw ang puno ng ginto ang bibig, ngunit ang kayamanan ay naging kanyang sariling libingan. Lahat ng ninakaw niya ay nagiging abo, bumabalot sa kanyang katawan hanggang sa siya ay maglaho sa dilim ng kawalan. Ikawalong utos, magsinungaling at manira. Ang dila na ginamit sa panlilinlang ay humahaba at nagiging isang makamandag na ahas. Ang mga kasinungalingan ay naging totoong mga demonyo, mga nilalang nasisira sa buhay ng sinumang nagsasalita ng hindi totoo. Ikasiyam na utos, pag-imbutan ang asawa ng iba. Isang babaeng nakasilip sa bintana, ang kanyang pagnanasa ay naging apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang natutunaw gaya ng kandila, habang ang apoy ng inggit ay sumusunog sa kanyang buong pagkatao. At ang ika-10 utos, ang huling babala. Ang iyong buhay ay hindi iyo. Habang nakatingin ka sa salamin, tandaan mo ang katotohanan ito. Ikaw ang susunod na biktima dahil pinanood mo ito hanggang huli. Lumingon ka sa baka nasa likod mo na sila. Salamat sa panonood. Kung gusto mo pang makinig sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe